Opisyal nga pong nagpulong ang Samahang Basketball ng Pilipinas at ang susunod na naturalized player ng Gilas Pilipinas na si Benny Boatwright. Impressed daw si SBP President Al Panlilio kay Boatwright matapos ang naging meeting. Kasama rin dito si Gilas Coach Tim Cone, Team Manager Richard Del Rosario at SBP Executive Director Erica D. Naniniwala ang SBP na nakakuha sila ng right guy bilang susunod na Gilas import. Una pong nakilala dito sa bansa si Boatwright bilang import naman ng San Miguel Beermen noong nakalipas na PBA Commissioner's Cup. Kwento ni Boatwright, lumutang ang posibilidad na maging isang naturalized player po ng Gilas nang tanungin siya ni SMC Sports Director Al Francis Chuwak kung siya'y interesado. Hindi na nga raw po siya nagdalawang isip pa na ito'y tanggapin. Nagsimula na pong lakarin ng SBP ang proseso para maging isang Filipino citizen si Boatwright. Umakyat naman sa ika-4 na pwesto si San Miguel sharpshooter Marcio Lasiter sa all-time three-pointers list ng PBA. Kumubra ng 4-3 si Lasiter sa panalo ng Beermen laban sa Northport Batangpier nitong linggo. Mayroon na siyang 1,197 total three-pointers. Kasunod naman yan, naungusan niya si James Yap ng Blackwater Bossing para umangat sa listahan. Tanging sina LA Tenorio ng Ginebra at PBA legend Alan Kaydick at record holder na si Jimmy Alapag na lamang ang nasa harapan nito. 1,250 na tres ang record ni Alapag. Alam mo, nung bata-bata pa ako, three-pointer ka rin? hindi ako makashoot ng ganyan. Akala ko three-pointer ka rin eh. Pinabulaanan po naman ng Choco Mucho Flying Titans ang alegasyong pinagbigyan nila ang sister team na Creamline Cool Smashers sa laban nila sa PVL All-Filipino Conference. May ganun? Walang ganun. Giit ni Coach Dante Alinsunurin, ang Creamline pa rin daw ang reigning champion. Panalo nga po in 3 sets ang Creamline sa nooy top seed na Choco Mucho sa laban nila noong pong nakaraang linggo. Parehong merong 8 wins at 2 losses na record ang Choco Mucho at Creamline. Galing po ang Creamline sa isang perfect season sa nakalipas na All-Filipino Conference. Pero 2 beses na silang natalo ngayon pong conference. Dagdag pa ng coach, factor din daw kasi ang injuries at sumaktong nagka-off night naman ang kanyang mga players. Naiirita raw ang coach sa naturang mga aligasyon dahil hindi raw birong mag-coach, lalo pat 12 sunod na beses na silang natatalo ng Creamline. Correct! Samantala sa esports, tinalo ng Pinoy squad na Team Secret ang Singaporean powerhouse na Paper Rex 2-0 sa Valorant Champions Tour Pacific Stage 1. Lumamang ng 4 na rounds ang Secret sa first half ng laban sa Icebox map noong Game 1. Sinubukang mag-comeback ng Paper Rex pero nakuha pa rin ng Team Secret ang unang laro. Ganito rin ang unang takbo ng pangalawang laro sa Sunset Map. Dahil po dyan, pangalawa na sa Group Alpha ng Team Secret o ang Team Secret sa likod ng kanilang 2-2 record. Kinumpirma po naman ng World Anti-Doping Agency o WADA na 23 Chinese swimmers ang nagpositibo sa banned substance bago ang Tokyo Olympics noong 2021. Nagpositibo sa trimetazidine ang mga atleta na nakikita sa mga gamot para sa puso. Giit ng Anti-Doping Agency ng China na exposed sa naturang droga ang mga atleta dahil sa kontaminasyon. Nakita na raw ito ilang buwan bago pa nangyari ang Summer Games sa Tokyo pero pinalaban pa rin sila sa kabila po ng resulta. Nanalo po ng 6 na medalya sa Tokyo Games ang Chinese swimming team, kabilang po ang 3 ginto. Sa ngayon po wala pang tiyak na susunod na hakbang ang mga otoridad para maresolba ang issue. Hindi naman ito ang unang beses na nagpositibo po naman sa doping test ng mga international competition ang mga Chinese swimmers. Isa sa mga pinakaunang record ay noong pong 1994 kung saan 7 atleta ang nagpositibo sa banned substance sa Asian Games. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.